Happy no? birthday kay Pangulong Duterte, although it's not happy dahil pinakidnap siya, but happy na rin dahil ang mga tao talagang nag-effort, nagpamasahe, gumastos all over the world to, hindi lang sa the Netherlands. Kaya naman, ngayong bisperas pa lang, nagta-travel na talagang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ikaw, Spokes, matagal ka na rin naman sa politika, ano? Ano tong nakikita mong magiging impact sa taong bayan, sa mundo, yung mga effort ng ating mga kababayan na talagang they spend their time and money just to show support to our former President Rodrigo Duterte and the Philippines? Well, ako, yung mga member ng TRICOM, ng WADCOM, magpakalasing na po kayo sa kapangyarihan dahil tapos na ang inyong mga karera sa politika. Hindi kakalimutan ng taong bayan kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Hindi kayo mapapatawad. Lalampasuhin kayo ngayon sa eleksyon. Yan po ang aking prediction. Yang si Luis Tro na yan, lampaso yan, tutuan kay Rani Abu. Dahil talaga naman pong nanalo lang naman yan dahil lang tumakbo dun sa distritong yon, yung anak ni Rani Abu, no, na 3-term yan. Kaya ginagawa lahat ng paraan para mawalan ng boto si Rani Abu sa pamamagitan ng pag-aresto at pagkulong doon sa pinakamalaking munisipyo dyan sa distrito nila. No? Pero ngayon naman po, bago na ang daigdig. Yung mga iba na nananahimik, nagsasalita na, yung mga meron lang, nakikisapi na sa pagtipon-tipon. No? Sabi ko nga, dapat bayaran tayo ng Netherlands dahil naging tourism promotion ng mga Pilipino. Dapat gawa ng rebulto si Presidente Duterte dahil sa kanya tumaas ang turismo. Baka mamaya mas marami pang mga turista magpunta ngayon mga Pilipino dito sa Netherlands kaysa sa Paris. Dati pinakamalalaking turista, Paris, London. Ngayon, lumalaban ang Netherlands dahil lahat ng Pilipino, maski hindi nila nakikita personal sa Presidente, makarating man lang doon sa lugar kung saan siya nakadetine, alam nila na pag nandun sila, nararamdaman ng Presidente natin ang kanilang suporta at maraming po talaga salamat sa inyong suporta. Yes. Spokes, ako sa nakikita ko kay Vice President Sara, hindi siya talaga power hungry, no? Katulad ng mga bangag dahil kung babalikan nga natin ang 2022 election, mas malakas siya, di ba? Pwede siya talaga magpresidente pero pinagbigyan niya ang Marcos Bangag, which is nabudol nga tayong lahat. So let's say for example, itong mga pagtitipon ng mga taong bayan sa buong mundo, buong Pilipinas, dahil hindi naman nananawagan na talagang mag-aklas o mag-alsa yung mga tao para palitan ng presidente, although nananawagan ang taong bayan na mag-resign si Bangag. So let's say for example, talagang talagang nagbunga ito at si Vice President Sara ay ayaw niyang maging presidente. Kunwari lang, sino ang pwede? Well, unang-una, lilinawin natin ha. Hindi nagtatawag ng ganyang revolusyon ang BP. Kasi alam naman niya na bilang isang Pilipino, kahit pa paano, kinakailangan bigyan natin ng kahalagahan ating saligang batas. Pero kung talagang ang taong bayan maghusga na sipain ng mga bangag, walang magagawa. Kinakailangan gawin niya ang kanyang katungkulan bilang isang vice-presidente. At siya talaga ang magsasucceed as president. Sa tingin ko po, hindi para tanggihan ni BP Sara ang paghamon kung mangyari yan. Kasi yan talagang trabaho ng vice presidente. Kapag wala ng presidente, siya magsasucceed para walang power vacuum. So ayaw ko mag-speculate na mangyayari yun na kapag nawala ang isang presidente dahil nasisanti ng taong bayan at legal naman yan, nagawa na natin 2 beses, na hindi tatanggapin ni Inday Sara ang paghamon. Tingin ko tatanggapin niya dahil abogado naman yan. Obligasyon niya yan. Yeah. Pero hindi kunwari lang. Kunwari lang. Ayaw niya. Kunyari talagang, mag-rest na ako, focus na lang ako sa family ko. So, ano ang pwede? Ang possible lang, legally. Ay, kapag hindi tinanggap yan ni BP Sara, meron tayong order of succession. Pagkatapos ng Vice President, nandyan ang Senate President. Pagkatapos ng Senate President, nandyan ang House Speaker. Let's say mga military. Well, ang military, depende naman po yan kasi alam nyo, sa saligang batas natin, ginawa natin protektor ng taong bayan ang military. No? Nung minsan nga, nabaliwala ang saligang batas dahil nag-alsa rin ng military na binigyan proteksyon ng taong bayan. No? So sa akin, wag sana mangyari, no? Pero meron na tayong mga president. Okay? Kung hindi tatanggapin ni BP Sara yan, baka militar mismo ang mag-rule. Wag naman sana mangyari yun, no? Dahil meron naman constitutional successor.
Dahil Yeah. kaya nga, naghalal tayo ng Vice President para hindi mangyari yon na walang mandato ng taong bayan na mamumuno. Yeah. Malinaw po tayo ha. Oo. Sorry, yung mga gustong maghabol ng incitement to sedition, hindi namin sinabi yun. Yeah. No, yes. Thank you, Spoke, sa pagpapaliwanag mo, no? Maligayang kaarawan po, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Today, we celebrate not just your birthday, but the life you have dedicated to serving the Filipino people. Sa panahon ng pangamba at kaguluhan, naging tinig po kayo ng tapang, malasakit at tunay na progresibong bayan. Maraming salamat po, Tay, sa lahat ng sakripisyo at paninindigan ninyo para sa bayan, lalo na po para sa mga Pilipinong matagal nang hindi naririnig at napapansin. You have showed us what it means to lead with courage, grit, and love for the country. We pray for your continued strength, peace of mind, and good health. Naway patuloy ninyong madama ang suporta at pagmamahal ng milyong-milyong Pilipinong patuloy na naninindigan para sa inyo. Tay, maaasahan niyo po na hanggang sa dulo nandito kami para sa inyo. Mabuhay po kayo, Tatay Digong. Laban! Aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod Pilipinas. Syukran.